Samantala po, ramdam na ramdam ng ating mga kababayang commuter sa Metro Manila ang epekto ng No Contact Apprehension Policy kahit 3 araw pa lamang ito ay pinatutupad. Tulad na lamang ng mga commuter sa Commonwealth Avenue na bumilis ang biyahe, si Bernard Ferrer sa Sentro ng Balita Live. Angelique, ikinatuwa ng mga motorista ang mas maayos at maginhawang biyahe sa Commonwealth Avenue sa ikatlong araw ng muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Karaniwang inaabot ng 20 minuto ang biyahe ni Ronald mula Everett Gutesco patungong UP Techno Hub sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ngunit ngayong araw, inabot lamang ito ng 3 hanggang 5 minuto. Malayo ito sa kanyang nakasinayang biyahe. Kung dati palaging late at stress sa pagkukommute, ngayon ay mas maaga siyang makakapasok ng walang abala. Nakatulong po talaga. Kasi lumuwag po yung yung pasada natin. Hindi tulad yung kahapon lang, yung hindi pa na-i-implement yun. Grabe, kumpul-kumpul dyan. Kabaliktaran naman ang nangyari kay Cyrone. Ang dating saglit na biyahe mula Payatas hanggang Philcoa, inabot ng 40 minuto. Kailangan kasi niyang sumunod sa itinalagang motorcycle lane sa Commonwealth Avenue upang maiwasan ang traffic violation. Ikaw ba, simula implementation ng NCAP, sa tingin mo may violation ka na? Feeling ko wala pa, sumusunod ako. Ngayong Miyerkules na siyang ikatlong araw ng pagpapatupad ng NCAP, kapansin-pansin ng mas maayos at maginhawang daloy ng mga sakyan sa Commonwealth Avenue. Bagamat kita ang pila ng mga motorsiklo sa motorcycle lane. Sinusunod din ng mga public utility vehicle ang tamang loading at unloading zones na nakatutulong upang maiwasan ang abala sa trapiko. Nilinaw ni MMDA Chairman Romando Artes na dadaan sa masusing review ang mga namonitor na paglabag sa NCAP bago magpadala ng notice of violation sa mga motorista. Ayon sa kanya, hindi agad itinuturing na paglabag ang simpleng pagtapak sa linya. Itinanggi rin ni Chairman Artes na ginagamit ang NCAP bilang income generating scheme ng MMDA. Giit niya na layunin ng programa ang disiplina sa kalsada. Dagdag pa niya, gumagamit sila ng mga makabagong camera na may artificial intelligence o AI upang masigurong tama at makatwiran ang pagtutok sa mga paglabag. Sa kasalukuyan, mahigit 2,000 motorista na ang naitalang lumabag sa NCAP mula nang muli itong ipatupad sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila, kabilang ang EDSA, C5 at Commonwealth Avenue. Karamihan sa mga paglabag ay may kaugnayan sa hindi pagsunod sa mga traffic signs at motorcycle lanes sa Commonwealth Avenue, hindi tamang pagbababa at pagsakay ng mga PUV at iligal na paggamit ng EDSA busway. Angelique, batay sa pinakuling tala ng MMDA, umabot na sa 394 na mga motorista ang naitalang lumabag sa NCAP ngayong araw. Sa lagay naman ng trapiko, may bahagyang pagbagal sa inner lane ng Commonwealth Avenue dahil sa U-turn slot sa unahang bahagi nito, habang yung lane para sa motorcycle at PUV ay mabilis pa naman. Balik sa iyo, Angelique. Yes, Bernard, siguro magandang tanungin, the next opportunity you have, kung nabawasan din yung mga aksidente na kaugnay sa mga motor, dahil usually kapag mayroong mga sumisingit, diba, bigla ang singit dito sa kanan kaliwa, yun yung nagiging sanhi ng aksidente. Tama ka dyan, Angelique. Alam mo, mas ramdam ngayon ng mga commuter na maingat yung mga driver, lalo na sa loading at unloading zone. Kaya mas paborable sa kanila na may NCAP dahil kung noon halos ang balagbagan yung pagbaba nila or pagsakay, ngayon mas maingat yung pagbaba nila at pagsakay, lalo't yung mga loading and unloading zone ay may nakatapat talagang camera ng MMDA. Okay, maraming salamat sa iyo, Bernard Ferrer.